we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, Sa ating lahat, tayo po ngayon ay gumaganap sa ating pang day 255 po ng ating Sunset First Watch Prayer. Amen. Tayo rin po kasabay nito ay napapanood din po tayo via Zoom. Amen. Meron po tayong FB Live streaming sa YouTube, TikTok at sa Spotify. Sa paintulot po yan ng ating mga tagapanguna, Bishop Ross and Mami Clo, and of course yung ating pong Senior Pastor, Reverend Dr. Alexander C. Nozuelo. Amen. Sa oras pong ito ay napakaganda po ng inihanda ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Amen. Ito po talaga yung bagay na kailangan na gawin po ng bawat isang mananampalataya. Amen. Yung topic po na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon na matatagpuan po sa aklat ng Lucas chapter 19 verse 1 to 9. Amen. Yung pursue one thing, intimacy with God. Amen. So ito lang po talaga, naalala niyo po ba yung preaching po regarding Martha and Maria? Amen. Pareho namang mabuti yung kanilang ginawa, pero higit na pinalugdan ng Diyos yung ginawa po ni Maria. Ano yun? Yung inuna niya po ang Panginoong Jesus. Amen po ba sa kanyang buhay? At ang gagamitin po ng Lord sa gabi pong ito para tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos ay ang ating pastor po sa Olongapo City District, si Pastor Ian Christopher Gutierrez. Pastor Ian, ikaw na po. Mahina po yata yung kanyang connection. Sir Ian, naririnig po. Narinig po ba ako? Yan. Lumalabas po yung account ko. Okay po, Kaso Pastor po. Ian, naririnig po. Basta mapagpalang, hindi ko na po open po yung cam. Mawala po ako. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat po, isang mapagpalang takipsilin po sa bawat isa, lalagi po sa ating mga tagapanguna, our Bishop Rosuelo, at kay Pastor Alex Nozuelo po, ating Senior Pastor. Happy ata po. Oh. Wala, Pastora Joanna. Tuloy mo na. Amen. So, mukhang sobrang hina po ng signal ni Pastor. Sige po, basahin po natin yung tekstong ibinigay po sa atin ng Panginoon. Sa aklat po ng Lucas, chapter 19 from verse 1 to 9. Ito po ang nakasaad. Lucas chapter 19 from verse 1 to 9. Sabi po dito, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan.
May isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi ni sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayanang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Amen. Sige po, tayong lahat ay sama-samang yumuko at manalangin. Salamat po, dakilang Diyos. Ama na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Jesus Banal na Espiritu, sa oras po na ito na kami muli ay makakapakinig po ng iyong banal na salita. Dalangin ko, Lord, samahan mo po kami. Ang Espiritu po ng pangunawa at karunungan ay patuloy mo pong ipadaloy sa buhay po ng iyong mga anak. Kung nasa ganun, Lord God, ay wala pong masayang isa man, Panginoon, sa salita mo na mahayag sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Dalangin po namin, Holy Spirit, patuloy mo po kaming samahan at ang kapangyarihan mo, kapuspusan sa presensya mo ay patuloy po namin inaangkin. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So isang mapagpalang gabi po muli sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po akong ang Diyos ay lagi mabuti. Amen po ba? Amen. So sa gabi pong ito, ang topic po natin, kagaya po ng sinabi ko kanina, ang topic po natin ngayon ay pursue wanting intimacy with God. Kagaya po ng aking background kanina sa introduction po natin, amen, ay ang talagang goal po natin sa buhay pong ito ay walang iba kundi ng makilala ng lubusan ang ating Panginoong Hesus sa buhay na ito. Amen po ba? Yung maranasan po, amen, makilala siya ng lubusan, amen, yung kanya mga salita ay laging maging buhay sa ating lahat. Amen. So wala po tayong ibang ninanais sa mundong ito o sa buhay nating ito, kundi yung maranasan po ng totohanan ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. At naniniwala po ako, yun po ang desire ng bawat isa. Amen po ba? Naniniwala po ako na tayong lahat ay patuloy, kahit sabihin na natin na tayo ay 10 years na, amen, kahit tayo po ay umabot na ng 20 years, amen, nadalangin ko po sa Panginoon na lagi po tayong uhaw. Amen. Lagi po tayong nananabi. Amen. Naniniwala po ko ang Diyos ay napakarami pa po nating hindi alam tungkol sa Panginoon. Amen po ba't naniniwala po ako sa bawat araw ang Diyos po ay laging merong bagong kapahayagan sa buhay ng bawat isa. Sabi po sa akin ng Lamentation, they are new every morning. Great is His faithfulness. So sa bawat araw po mga kapatid sa Panginoon ay laging merong bago tayong natututunan galing sa Panginoon. Sa bawat salita niya po na naririnig natin, amen, umaga, gabi, sa ating mga personal na pananalangin, devotion, pag-aaral ng kanyang salita, bawat Sunday service, amen po, bawat prayer meeting, bawat gawain na dinadaluhan po natin, laging merong bagong kapahayagan na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang nang sa ganun ay lubos pa po natin siyang makilala sa buhay na ito. Amen. Pag sinabi po natin pursue one thing, ibig sabihin yung ating relasyon sa harapan ng Panginoon ay siya yung pinakauna sa lahat. Okay? Yung ating pagnanais na makilala ang Diyos ng lubusan sa ating buhay, siya po yung ultimate goal sa buhay na ito. Amen po ba? So naniniwala po ako ang bawat isa sa atin ay nagnanais po ng ganong bagay. Amen. So kung makikita po natin, naniniwala po ako marami po sa atin dito ay na-preach na po ito. Amen. Andiyan na si Pastor Ian. Mga pastor. Andiyan na po siya? Oo, naka-join na. Pastor Ian, ikaw na pala. Introduction pa lang naman ako. Amen. Kanya ka na, Pastor Ian. Narinig mo ba ako? Okay. Ayan na. Ikaw na, Pastor. Aking sa magpalang gabi po. So, bali po yung ating topic po, nabagita po ni Pastora Jo.
ay pursue one thing o intimacy with God. So yung ating teksto po na ating nabasa po kanina sa buhay po ni Zacchaeus. So pamilyar na po tayong lahat po dito mga kapatid ko sa Panginoon na dito sa istorya po na ito na alam naman po natin yung kalagayan po dito ni Zacchaeus that time. Amen na siya po ay mayamang tao, amen may profession, amen government official, amen masasabi natin may pera talaga dahil kagaya ng sinabi ng mga tao ng scripture dito sa ating nabasa po ay siya po ay mayamang tao. So nung binabasa ko po ito mga kapatid ko sa Panginoon, nung pinag-aaralan ko po ito, amin ay isang bagay lang po yung nakita ko po dito na napakahalaga na naging pinakasentro po ng istorya dito. Ito po yung intimacy. So pag sinabi pong intimacy mga kapatid ko sa Panginoon, ay ito po yung deep sense of closeness. Ibig sabihin po ito yung malalim talagang ugnayan, relasyon o connection o pamilyar ka na dun sa isang person. Amen? So, baga parang emotional connection ay lumalalim po sa isang tao, lalo higit sa ating Panginoong Jesus. So, ito po yung parang palagay na po ang yung loob sa Panginoon, baga parang malalim na yung ating connection. So, yung intimacy po mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pong pananampalataya ay napakalaga po ito, higit sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Di ba marami pong churches po ngayon, amin ay masyado marami pong program, amin activities po na mga sa ministry marami, amin pero minsan nawawala po yung intimacy, which is ito yung pinaka malaga po sa lahat. Kaya yung ating pong topic na pag-aaralan po natin ngayon, ating pagbulay-bulayan ay pursue one thing. Pagsimikapan po natin yung isang bagay. Ano yung isang bagay na ito po yung intimacy with God. Amen. So, sino po ba sa atin dito mga kapatid ko sa Panginoon? Amin, minsan nakakaranas po tayo ng maraming alalahanin. Amin, di lang sa mga personal na buhay po natin. Minsan may mga inaalala din tayo sa mga ministerihan natin. Amin, sa mga nadi-disciple po natin, mga inaakay po natin sa Panginoon, mga kalagayan din nila. Minsan marami po tayong masyadong iniisip o inaalala. Amin, pero isang bagay po yung naisituro po ng Diyos ngayon na isang bagay lang naman po yung ating kailangan. So ano po yung pinakakailangan na nais ng Panginoong Jesus na matutunan po natin at may paalala po sa atin ng Panginoon sa gabi po na ito. Una po, gusto po ituro ng Panginoon, amen, tingnan na po natin example, nabanggit po atin si Pastor Radio kanina, amen yung kay Maria po. Amen, sa NLT version, sabi po ng Panginoon doon sa pagbisita po ng ating Panginoong Jesus kay Martha at Maria, amen, nung busy si Martha, amen na maglingkod, amen mag-serve sa mga papamerenda niya sa ating mga Panginoong Jesus, sa kanyang mga disipulo. Amen ay nagreklamo po siya that time. Amen kahit siya ay naglilingkod, amen pero nirebuke po siya ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus na Marta, masyado kang kaligaga at balisang-balisa sa maraming bagay. Ngunit iisa lang naman ang kailangan. Sa English version, sabi po ng Panginoon, there's only one thing worth being concerned about. Ang isang bagay lang naman yung pinakamahalaga. Ito yung pinili po ni Maria. Ito po yung sa presensya ng Panginoon. Amen. So example po yan. Pangalawang example po ay meron din po isinulat sa awit po ni Haring David na sinabi po ni Haring David, sabi niya, the one thing I seek most is to live in the house of the Lord all the days of my life. At sabi niya doon sa mga susunod na verse, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Kaya makita po natin mga kapatid ko sa Panginoon, amen, na tinuturo po ng Bible ang salita ng Diyos na isang bagay lang naman dapat yung ating pagpukusan. Amen. Amen, marami tayong ginagana, marami tayong obligasyon, responsibility, pero isa lang talaga yung ating kailangan para ma-meet natin lahat ng bagay na iyon. Amen. Kasi sinabi din po ni Paul na sa mga salita niya, no, dear and brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on one thing. Nagkamali po ata ang basa kanina. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for the which God through Jesus is calling us. I mean, kung bakit si Apostol Pablo po ay na-accomplish niya po o natapos niya yung kanyang takbuhin ng kanyang karera sa paglilingkod sa Panginoon dahil nakapokus po siya sa isang bagay. Ito po yung internal na pagpapala po
Ibig sabihin ito yung eternal reward. Ay nakapokus po siya dun sa mga bagay na yun. Despite po dun sa lahat ng mga persecution na kanyang naranasan, despite po dun sa mga churches na kanyang hinawakan na masasakit sa ulo, nakapokus po siya doon sa bagay na pinapatapos sa kanya ng Panginoon at dun sa eternal reward na naghihintay sa kanya. Ito po yung makapiling niya si Jesus magpakailanman. Amen. So ito po yung mga example mga kapatid ko sa Panginoon na gusto po ituro ni Lord na isang one thing lang naman yung kailangan. Pwede bang sabihin natin sa ating sarili, isang bagay lang ang kailangan? Amen. So una po na gusto ituro ng Diyos, paano po ba tayo magkakaroon po ng tunay na intimacy o malalim na ugnayan at relasyon sa ating Panginoon? Una po na gusto ituro po ng Diyos ay strive to know Jesus. Ibig sabihin po ay magsumikap po tayong mas makilala pa si Jesus sa ating mga buhay. So, paano po may lalalim ng pagkakilala po sa ating Panginoon? Una po, na gusto ituro po ng Panginoon, be unstoppable. Amen. Baga, dapat po ay hindi po tayo nagpapabigil. Amen. Tignan niyo po si Apostol, si Zacchaeus po dito po sa ating tinatalakay po natin sa gabi po na ito. Si Zacchaeus po mga kapatid ko sa Panginoon, amen, despite dun sa kanyang height, napakaliit niya, tapos si Jesus Christ po ay crowded po ng maraming tao. Marami po nakasunod sa kanya. Amen, ay hindi po siya totoong makalapit sa Panginoon. Dahil meron po siyang desire na malalim na kanya, desire na mas makilala pa si Jesus sa kanyang buhay. Pero amen, despite doon sa mga maraming hadlang para mas makita at makilala niya si Jesus sa kanyang buhay, makapatid sa Panginoon, amen, ay gumawa po siya ng way. Gumawa siya ng paraan po para mas makilala niya si Jesus kahit na maraming hadlang. Umakit po siya. Inunahan niya yung daraanan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At umakit sa puno ng Sycamore. At doon niya po inabangan ang ating Panginoong Jesus para makilala. Amen. So, kita natin sa istorya na si Zacchaeus po ay hindi naman nabigo. Amen. Doon sa kanyang inaasam, yung kanyang laban ng puso na mas makilala pa ang ating Panginoong Jesus. So, nakita po ni Lord John yung kanyang puso. So, pagdaan po ng ating Panginoong Jesus, amen, ay tinawag niya agad po si Zacchaeus. Sinabi niya, Zacchaeus, dalihan mong bumaba ka agad dyan at kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Amen. So si Zacchaeus po, makita po natin dito na grabe yung kanyang pagsusumikap na makilala si Jesus. Grabe, seryoso po siya. Amen, na makilala po si Jesus. So pansinin po natin mga kapatid ko sa Panginoon, doon sa istorya na si Jesus Christ ay crowded po ng maraming tao. Marami pong nakasunod sa kanya. Amen. Pero doon sa buong istorya na isa lang yung nag-stand out ba sa puso po ng Panginoon na totoong humahanap talaga sa Kanya. Amen. So marami pong nakasunod, hindi dahil gusto nilang makilala si Jesus, kundi gusto lang po nilang makita yung mga marami pang gagawin ni Jesus sa Kanyang ministeryo. Gusto lang mabusog, gusto lang makakita ng mga miracle. Amen. Pero iilan lang po talaga yung totoong humahanap na mas makilala pa si Jesus sa Kanyang buhay. At ito po yung nakita ko po sa puso po ni Zacchaeus. Amen, na hindi po siya nagpapapigil kanyang puso na makilala si Jesus. Despite doon sa mga sinasabi rin ng maraming tao na siya'y makasalanan, siya'y magnanakaw. Pero makita po natin dito, amen, yung puso ni Zacchaeus na hindi po siya talaga nagpapapigil. Despite doon sa maraming bagay na pwede maging hadlang o excuse. Amen, para mas makilala niya ang ating Panginoong Jesus. Amen. So nawa, ganito din po tayo mga kapatid ko sa Panginoon na tuwing aming mga gawain po, tuwing merong pagpapangaral ng salita ng Diyos, may mga gawain ng pagtuturo o may mga panahon din po na may mga seminar, amen, mga pag-aaral ay ganito rin ating maging puso. Mag-make po tayo na maka-attend. Okay, makarinig po ng salita ng Diyos. So ano pa po mga kapatid ko sa Panginoon na paraan po para sa Panginoon ay dapat naroon na makita ni Jesus yung ating pagtsatsaga, yung ating pagtitiis, pagsusumikap, na maibigay po natin ng matinding lakas at determination. Baga determination po para mas makilala natin si Jesus. At nakikita po yan mga kapatid sa Panginoon, sa mga panahon na may pagpapala man o wala. Nandun pa rin tayo sa gawain ng Diyos. Amen. At meron pa rin po tayong panahon. Na maialay po natin yung ating oras lakas sa ating Panginoong
Yesu Kristo. So ano pa po? Amen, kailangan po ay para mas makilala po natin si Jesus sa buhay po natin, amen, ay magkaroon po tayo ng matinding kagutuman. Amen, sa salita ng Diyos. Matinding pagkauhaw po. Amen, sa salita po ng Diyos sa buhay po natin. So ganun po ba tayo mga kapatid sa Panginoon? We are very hunger po ba? At uhaw po ba tayo lagi sa salita po ng Diyos na lagi mapakinggan sa buhay po natin? Amen, baga mga kapatid sa Panginoon ay ito po ito po talaga yung hinahanap-hanap ng Diyos sa buhay po nating mga mananampalataya at sa mga tao. Amin yung magutom po tayo sa kanyang mga salita. Mauhaw po tayo sa kanyang mga revelation sa buhay po natin. Amin yung mga bagay na nais niyang ituro sa buhay po natin. Magkaroon po tayo ng ganitong kagutuman. Amin kasi kapag ang mananampalataya po ay wala na yung gutom niya sa salita ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon, amin ay meron na pong problema pagka ganun po. Amin, kaya nawa po ay mas makilala pa po natin si Jesus sa ating buhay sa pamamagitan po na lagi magkaroon po tayong ganitong prayer, na lagi magutom sa salita niya. Amen. Baga kahit may mga narinig tayong Amen. sa mga gawain, amen, nawa magkaroon din po tayo lagi ng personal po na pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesus. Amen. Pwede po ba yan mga kapatid ko sa Panginoon? Amen, na makapaglaan po tayo, lalo na po sa mga struggle po to, sa mga nagtatrabaho din. Amen. Tapos pag may mga responsibilidad din po sa bahay, amen, ay magkaroon po tayo talaga ng dedicated na time po sa harapan po ng Diyos para makausap natin siya through Bible reading po. Baga maging habit po natin Bible reading kasi minsan po na-neglect po ito lalo kapag pagod na sa trabaho, amen, at maraming responsibilidad. Minsan paggabi, so yung nagiging struggle ko din po ay kapag gabi yung inaantok na talaga. Amen, na sobrang kapaguran. Amen, pero amin tinuturuan po tayo lagi po ang Panginoong Hesus sa buhay po natin na hindi po natin maneglekto sa lahat ng ating pong ginagawa. Lagi po tayong magutom sa Kanya. Amen. At yung bagay po na akin experience na kapag wala akong nailalaan na oras po sa Diyos, amen, parang ang hina-hina ko, parang nandun yung gutom ko, nauuhaw ako, na minsan napipray na lang po ako, Lord, namimiss kita. Wala revelation. At doon po ako ulit bumabalik po ako lagi na bumabalik sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Amen, yung sa pananalangin. Amen, kasi pag may mga panahon na neglect ay parang may kulang talaga sa buhay natin. Alam niyo po si Zaccheo, ganun din yung kanyang naranasan. Amen, yung bakit may pera naman siya, may trabaho naman siya. Amen, may pamilya naman siya. Pero parang merong malaking kulang talaga sa buhay niya. At natagpuan niya po iyon nung nakilala niya po si Jesus. Amen? At yung para mas makilala mo si Jesus talaga, you make every effort talaga. Amen, nag-e-effort ka talaga na hanapin talaga yan sa buhay natin. At may pangako naman po ang Panginoon diyan eh. Amen, kapag ikaw ay humahanap, ikaw ay makakatagpo. Sabi po sa aklat ng Marcos. Amen po ba yan, mga kapatid ko sa Panginoon? Amen, nawa ay ganito, lagi nating maging prayer, ay makatagpo po natin lagi ang Panginoong Jesus sa ating paghahanap sa Kanya lagi sa bawat araw ng buhay natin. So pangalawa po na gusto po ituro ng Panginoong Jesus dito sa ating tinatalakay po. Pangalawa po ay receive Jesus joyfully. So sabi po dito sa verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. So makita po natin dito mga kapatid sa Panginoon na tinanggap po ni Zaccheo ang ating Panginoong Jesus na sobrang masaya. So tayo po ba ay tuwing umaattend po tayo ay sobrang saya? Pwede ko po bang makita ang inyong mga ngiti, ang inyong mga galak? Amin na tanggapin po si Jesus sa ating mga buhay sa mga oras po na ito. Amen. So ano po mga kapatid ko sa Panginoon, isang bagay na dapat maging laman talaga ng puso natin yung pag dumadalo tayo sa gawain ay imimit ko ang ating Panginoong Jesus. Amen, baga maririnig ko na naman yung revelation, marinig ko na naman yung kapayagi niya sa buhay ko. Ganito po ating maging puso. Amin yung nagagalak po tayo at hindi tayo napipilitan lamang. Amen? So purihin po ang Panginoon. So dapat maging always excited po tayo sa gawain po ng Diyos. Amen, para magkaroon po tayo ng intimate na relasyon po sa Panginoon, dapat lagi po tayo excited. So ano pa po, mga kapatid ko sa Panginoon, baga nakita ko dito sa istorya na does not waste opportunity. Si Zaccheo po, nung nabalitaan niya lang na si Jesus ay dadaan doon sa lugar po nila, amen, ay hindi na po siya nag-aksaya pa ng opportunity. Amen, na makilala po ang ating Panginoong Jesus. So ganun po ba tayo mga kapatid sa Panginoon na every time na mayroong mga gawain, ay nakikita po natin na opportunity dito para mas makilala pa si Jesus sa ating mga
buhay. So diyan po nagsisimula yung tunay na intimacy sa ating relasyon po, ugnayan po sa ating Panginoong Amen. Jesucristo. Ano pa po mga kapatid ko sa Panginoon? You must be obedient to the voice of the Lord. So makita po natin doon sa istorya, mga kapatid ko sa Panginoon, sa kayo po. Amen ay nung sinabi po ng Panginoong Jesus na dalian mo, kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo. So pag in need na, baga parang kaya sabi po ng Panginoong Jesus na urgent to, na kailangan kong tumuli ngayon sa bahay mo. Baga parang nais po ng Panginoong Jesus na nais ko nang i-bless yung pamilya mo, ikaw, yung sambayanan mo ay pagpalain niya. Kaya dito nakita ko po, nung narinig po ni Zaccheo sa ating Panginoong Jesus na nais niya nang tumuloy sa kanilang tahanan, ay agad-agad po siya, masaya siyang bumaba sa puno po ng sycamore upang patuloyin po si Jesus sa kanyang buhay. Amen. So makita po natin doon mga kapatid ko sa Panginoon, amen, nung tinanggap niya po ng masaya, may galak ang ating Panginoon sa kanyang buhay, pinagpala po siya at ang kanyang buong sambayanan. At sabi niya po sa Hebrew chapter 13 verse 7, sabi po ng Panginoon, therefore, as the Holy Spirit says today, if you will hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion. So, tinuturo po ng Panginoon, amen, sa mga oras po na ito, na kapag narinig po natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin, huwag na po natin patigasin yung ating mga puso. Alam niyo po, ito yung aming pong ginagawang pag-ministeryo po ngayon na pagtuturo po na maging alagad po yung aming mga kakilala dito po sa lugar po ng Olonga po. Marami po akong na-encounter o yung mga nabaybugtadyan po namin parang ang tigas ng puso. Parang marami ka nang naituro pero yung commitment, yung pagsunod pa rin sa Diyos ay para bagang napakahirap na sabi ko ito lang yung solusyon para gumaan para tawag dito, hindi mo mawala yung problema pero para maranasan mo yung kapayagan sa'yo ng Diyos, ano ba yung talagang kailangan mo para maging masaayos yung direksyon ng buhay mo. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen. So marami pong tao po ay kahit narinig na po nila ang salita ng Panginoon, amen, para ang tigas po pa rin ng puso po nila. Kaya yung kanilang direction ng buhay ay magulo pa rin. Hindi pa rin masaayos. Kasi meron silang namimiss. Ito yung one thing. So ano po yung isang bagay na yon? Ito po yung makilala si Jesus sa kanilang mga buhay. So kailangan po ay kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, we must be obedient. So purihin po ang Panginoon. So pangatlo po na nais po ituro ng Panginoon doon sa ating text. Sabi po dito sa verse 8, tinuturo po ng Panginoon, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipinamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isa sa uli ko ito sa kanya ng nakaapat na beses. So makita po natin dito mga sa Panginoon, para magkaroon po tayo ng tunay na intimacy sa Panginoong Jesus, ma-meet po natin yung isang bagay na pinakakailangan natin sa buhay natin para lumigaya po tayo sa buhay, marami po natin kasaganahan ng pagpapala po ng Panginoon. Renew your mind. So kailangan po natin i-renew yung ating mga kaisipan. So yung ginawa po ni Zaccheo mga kapatid ko sa Panginoon ay nagsimikap po siya na nagsimikap, ibig sabihin po ay sa buhay po ni Zaccheo ay nagkaroon po siya ng decision na talikuran yung mga bagay na hindi po mabuti na kanyang naging lifestyle na sa buhay niya. Ano po yun? Ito po yung mga pagiging greedy o sakim po sa salapi. Kasi sabi niya dito, Panginoon, kung may nadaya man ako sino man, at alam niya naman sa sarili niya yun dahil nga government siya, parang sa panahon natin ngayon, di ba? Sa mga taxes natin, saan napupunta. Amen. So, si Zaccheo po ay sinabi niya ay, Panginoon, kung may nadaya ako sino man, ika-4 na beses ko po itong ibabalik. Amen. Itong kalahati ng aking kayamanan, bibigay ko na sa mahirap. So, meron pong tunay na pagsisisi. Ibig sabihin po mga kapatid po sa Panginoon, ang intimacy mangyayari, amen, sa harapan po ng Diyos, yung ating maging mas close pa tayo sa Panginoon, mangyayari lang po yan through repentance. Ibig sabihin po mga kapatid ko sa Panginoon, anumang bagay na pwedeng maging hadlang para mas makalapit ka kay Jesus, amen, kailangan mo itong isuko sa Diyos, amen, at tunay na pagsisiyang sa ating mga buhay. Amen. Diyan lang po mangyayari yung transformation na pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Amen. Kapag inaayos po natin yung ating kaisipan, amen, tinalikuran yung mga bagay na pwede magpalayo sa atin sa harapan po ng Panginoon. Amen. Agree po ba tayo doon mga kapatid ko sa Panginoon? Amen. Kasi sabi po ni Lord sa Romans chapter 12 verse 2, sabi po ng Panginoon,
Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Ito po yung bagay na ginap ni Sakeo. Mga kapatid ko sa Panginoon. Nagbago na po siya ng kanyang kaisipan. Kung may katabi po tayo dito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa inyong mga lugar po, pwede po natin sabihin sa ating katabi na magbago na tayo ng isip. Kung may mga bagay pa po tayo nagagawa, na hindi, alam po hindi kalooban po ng Diyos, ay talikuran na po natin to. I-pursue po natin isang bagay. Yung makilala po ang ating Panginoon na buhay. At sabi po ng Panginoong Jesus doon sa ating binasa po ay tagay magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So, na-meet po ba ni Sakeo yun? So, na-meet po ni Sakeo yung satisfaction. Grabe yung contentment na para bang yung kanyang ginawang decision po na yon na ibinigay niya na yung kalahati ng kanyang kayamanan sa may hirap. Para bang sinasabi dito sa scripture na natagpuan ko na yung tunay na kayamanan. Ito yung makilala si Jesus sa aking buhay. Wala na pong kulang, wala na pong broken sa buhay po natin kapag nakilala po natin si Jesus. So magsisimula po yan if we renew our mind. So kaya po mga kapatid sa Panginoon, so kailan po natin gagawin ito? Ay now na po. Take an action now. So ano pa po? Start to soul win. Alam niyo po kapag tayo po ay nagsisimikap din po, so dagdag ko lang po ito, kung nagsisimula po tayo na mag-win po ng maraming kaluluwa, sa harapan po ng Diyos at turuan po sila na sumunod sa kalooban po ng Panginoon, mas lumalalim pa po yung ating ugnayan sa Diyos kasi nagagawa po natin yung nais, yung pinapagawa niya sa buhay natin. Which is, ito yung Great Commission po natin na sinabi po ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang maraming bansa, turuan niyo sila na sumunod sa mga bagay na itinuro ko sa iyo, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. Kaya kapag naganap po natin yung Great Commission po na pinapaganap po sa atin ng Panginoong Yesus, doon po tayo makakaranas po ng totoong contentment, at totoong satisfaction sa buhay po natin. Tunay na buhay na maligaya. At masabi na lang natin na masarap po maglingkod talaga sa Panginoon. Amen po ba yan? So palakpakan naman po natin si Lord doon. So start making disciple po, mga kapatid ko sa Panginoon. At tayo po ay patuloy na lumago. At patuloy po tayo na gawin po yung kanyang pinagagawa sa buhay po natin. Marasan po natin yung isang bagay na kasagutan sa buhay po natin. At naniniwala po ako na sa ating buhay, pagtatapat po sa Panginoong paglilingkod, naniniwala po ako na sa dulo po ito. So naniniwala po tayo na meron po tayong reward sa langit at meron po tayong pabor dito sa lupa. Kaya palakpakan po natin ang ating Diyos. So tayo po ay manalangin na. Panginoon, salamat po sa isang mapagpalang takip silim, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil patuloy mo po kaming ni-remind, Panginoon. Isang bagay lamang yung aming kailangan, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Kaya, Lord, dalayan po namin, Panginoong Jesus, na patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, according to your word, nabi mong na pakinggan, Panginoon, saya mo, Lord, na patuloy kami magkaroon ng patining kauhawan, kagutuman, Panginoong Jesus, na makilala ka sa aming buhay, Panginoon. At lagi po kami magalak, O Diyos, na patuloy kang tagabi sa buhay po namin, ang iyong mga salita sa buhay po namin. At naniniwala kami, Panginoong Jesus, na kapag ganito yung aming decision sa buhay po namin, na ikaw yung tunay namin sinisikap sa buhay po namin, Panginoon. At inaayos din po namin ng kaisipan, Panginoong Jesus, na masik po namin yung kalooban mo sa aming buhay. Naniniwala kami, Panginoong Jesus, na marasan po namin yung tunay na pagpapala sa buhay na ito. Ito yung makasama ka po namin lumakad sa layunin mo sa buhay po namin sa mundong ito, sa buhay na hinaharap. Lord, salamat po, Panginoong Jesus, pagpalay pong bawat isa. Tayo po ibinabalik ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pahayagan po ng salita ng Diyos. At tunay po, tinuruan tayo sa gabing ito na kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Amen. So yung topic ni Pastor Ian na pursue one thing, intimacy with the Lord. So tatlong bagay po itinuro sa atin ngayong gabi, yung strive to know Jesus more. Amen. Then you receive Jesus joyfully and yung renew our mind. So papansinin po natin doon, may crowd. Si Sakeo, part siya ng crowd. Amen. Kung titinan po natin yung sitwasyon po, yung setting, sabi doon, they were in the same place, the crowd with Sakeo, at the same time, with the same significant person, sino yung si Jesus Christ, but they have different encounter, Ed,
experience. Amen? So, hindi lang naman si Zaccheo yung naroon, marami pong taong sumusunod. Pero kagaya po na naging pananalita ni Jesus Christ nung siya po ay nagpakain ng 5,000, dinadagsa po talaga siya ng maraming tao. Pero sinabi niya sa mga tao, sumusunod kayo sa akin hindi dahil sa totohanan kayong sumasampalataya sa akin. Sumusunod kayo sa akin sapagkat kayo ay nakakain at nabusog. Hindi ibig sabihin pala na marami sumusunod ay totohanang nagdanais na makilala ang Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Amen. Pero ako po naniniwala ako sa buhay ng bawat isa sa atin dito. Kagaya ni Zaccheo, amen, we have our personal encounter, personal experience. Kaya naman po nagkaroon din ng personal life-changing experience sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. So ano po yung takeaway natin sa preaching ni Pastor Ian? Yung true encounter with Jesus resulted to a changed life. Amen. From a man with everything. Amen. Marami siya. Sabi nga, mayaman siya, lahat ng bagay nasa kanya. Pero merong isang kulang. Sino yun? Si Jesus Christ. At nung na-encounter niya si Jesus Christ, kakayanan niya pong iwan ng lahat para dun sa meron siya, natagpuan niya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.